Hello, mga kapatid na Panginoon sa Kristo. Ako nga pala si Jay at ito yung aking asawa na si... Naman si Jay, at meron kami isang anak na 3 taong bulan na lalaki. At kami ay kasalukuyang Papagamit sa Panginoon. Sino kami? Bago makakilala sa Panginoon. Pero bago kami, ako muna. Bago ako makakilala sa Panginoon, sa lumang buhay ko. Kasi talagang hindi natin masabi na talagang totally kilala ko yung Panginoon sa Kristo natin. Na nandyan yung maraming mga kalokohan, mga kabalastugan. Bilang bata o bilang hindi pa totally talaga nakakilala sa Panginoon, yung mga kalokohan na hindi mo naman dapat talaga alam na gawin, paano na talaga nagagawa mo, nandiyan talagang yun niya, gaya ng sinabi niya na sa akin na teacher, halos mamatay, mawalan ng trabaho dahil sa akin, dahil sa pagtakas namin, magulang, bilang kapatid, bilang anak na talagang maraming kalokohan na ginagawa hanggang tumatanda, lumalaki, hanggang sa nakilala ko nga din siya, hindi pa rin natapos ng mga kalokohan ko, hanggang umiyak, saktan, lahat na lang ng mga sakripisyo sa kanya para sa akin, ginawa niya. Talagang kasi pagka talaga, yung tipo na alam mo sa sarili mo na wala kang Panginoon sa katawan. Kasi nandun talaga yan yung mga kasalanan na gagawin mo Hindi tulad nung ngayon na alam mo na nakakilala ka na, talaga yung mga dating gawa mo na kalokohan. Parang hindi mo na siya magawa Although lang pa rin yung kasalanan na nagagawa. Pero nalilimitahan mo na kasi talagang bukas isip ka na sa Panginoon na alam mo na meron tayong Panginoon na bantay sa atin, na tumitingin sa atin. Kaya yung talagang buhay ko nung wala pa ako sa Panginoon, ganun siya kakomplikado na talagang sabihin natin naman hirap na at masalimuot. Pero pagbuhat nga nakilala ko na sa Panginoon sa Kristo. Talagang medyo gumaan at gumanda yung buhay. Sino ako bago makakilala sa Panginoon? Kung ikukumpara ko yung buhay ko noon at buhay ko ngayon, masasabi ko ako yung tipo ng tao noon na puno ng karumihan, makasalanan, makamundo. Talagang ang inuuna ko, trabaho. Akala ko kasi yung pinaka-importante bagay dito sa mundo. Kaya nagkamali ako. At ngayon na-realize ko na kung sino ang dapat i-priority sa buhay. At saka nakakaalala lang ako dati sa Panginoon. Kapag may kailangan ako, talagang consistent yung prayer ko kapag may kailangan. Pero kapag nakuha ko na yung pinagdarasal ko, parang na-list priority na naman sila. Ayun yung buhay ko, yung buhay namin, nung wala pa kami sa Panginoon. Paano kayo nakakilala sa Panginoon? Nakakilala ako, nauna ako sa Kanya. Nakakilala ako sa Panginoon way back 2011 when my mom died. I'm in the midst of wilderness. Nakakilala ko through Jade. Siya yung nagpakilala sa akin sa Panginoon na sa kabila ng pinagdaraanan ko. I prayed kasi na may gamitin si Lord na instrumento para mapalapit ako sa Kanya. Kasi dati, kahit anong pray ko, parang wala naman akong kasagutan, para ako nagpa-pray lang sa hangin, parang gano'n. Pero, God is good na ipinakilala niya sa akin si Jay. Pero that time, hindi pa gano'n kalalim yung paninindigan ko na sinabi ko pa nun kay JB na attend ako sa church pero di ako magpapabaptize. Pero noong 2013, nagpabaptize din ako. Siguro sa pangungusap na rin ng Lord. Pero siguro hindi pa ganun ka-strong yung faith ko na nadadala pa rin ako ng mundo. Naging busy ako sa trabaho dahil
trabaho na mahirap kasi yung nature of work ko dahil una iba-iba yung araw ng pasok, shifting yung schedule, na ang hirap pang mag-request ng off para nung araw ng Sunday ay tingin ko sa kanila. So, isa sa mga naging hindrance ko yun. Pero tinatry ko pa din talaga na kahit minsan after shift, attend ako ng service, kahit hindi na dito sa GCM yun eh. Umattend ako sa ibang church na malapit dun sa working place ko. Pero sabi ko nga, parang hindi pa ganun yung ka-strong yung faith. So, nawala kami sa GCM for the long time kasi nga malayo yung work ko. Nagkaroon din ng pandemic. Then 2021 came na medyo maluwag na yung quarantine na pwede nang mag-visit yung mga tao sa bahay. Nagkaroon ng visitation sila Joel sa bahay. And then doon, 7 months si Hek noon, yung anak namin. Doon ulit nag-start na bumalik kami dito sa GCM sa San Pablo. At ayun, dito na rin na-dedicate si Hek. And that time din, since maliit pa si Hek, medyo nahirapan pa rin ako na sumunod sa Lord. Dahil sa nature of work ko na mahirap yung schedule, shifting, sama mo ko yung pagod sa trabaho, talagang walang upuan. Dumating yung time na habang nasa trabaho ko, nasabi ko na lang parang wala na akong buhay. Kasi di na talaga ako nakaka-attend. Di na ako nakaka-attend kahit Bible study namin. Kasi nga yung katawan ko pagod na. Mula sa trabaho, sa pagbiyahe, sa pagiging nanay kay FM. Kaya nag-decide kaming dalawa na mag-resign na lang ako. At alagaan na lang muna si Hek, focus na lang muna sa pag-aalaga ng bata. At doon na ako nagpatuloy na hanapin talaga yung si Lord. Isik siya sa buhay namin. Kasi yun, ako naman, paano ako nakakilala sa Panginoon? Nagsimula siya nung nabanggit nga niya yung sa 2021, yung dinidedicate namin si Jeffrey. Talaga kasi tinatanong ko nun pinipilit ko din siya nun na parang sa simbahan, kumbaga binyag, with the traditional pare, gano'n na. Pero gawa nga sabi niya na parang pinilit ko sa akin na hindi, na talagang i-dedicate ko si Jeffrey, na kahit na parang taliwas sa akin, pero sumunod naman ako. Dahil din yun, nag-start na pagkatapos ng dedication, attend kami dito na sa DCM. Pero yung pag-attend kasi parang parang wala lang, yung parang nakikinig ka lang, pero wala kang napapakinggan. Ganun siya na pagka umiyak si Jeffrey, lalabas ko lang, lalagay ko lang sa sasakyan, ayahan ko lang siya, parang hindi ako matapos. Hindi ako sa isang oras na nandito tayo sa BCM, parang napakatagal sa akin yung oras. Hanggang sa ito na, mag-is na naman ako, bumalik ako, na nakailang ulitin ako, nabalik. Tapos dito lang, nung huling-huli ko ngayon, yung month of July, na parang July o August, mga ganyan lang. Doon na talaga nag-start na talaga tuloy ako nakilala si Lord na habang nagdadrive ako sa sasakyan. Parang tinanong niya ako, yung tanong niya sa akin na ligtas ka na ba? Kasi may mga di ba, meron tayo nakaralin na 1 to 13 na bakit may ganito? Bakit may mga gatagal ka pa? Kasi hindi ko naman talaga maintindihan yun May mga ganun-ganun. Tapos sinabi nga sa akin na sigurado ko ba, naligtas ka na ba? Parang hindi ako nakasagot. Tapos may follow-up question pa sa akin na gaano karami kasalanan yung nagagawa sa maghapon. Siyempre ako, di ko alam kung paano ko siya sasagutin hanggang sa yun nga, na ipaliwanag mo sa akin. Nag-start na yun na nagkunti-unti na naunawaan ko na pumasok sa akin, na naintindihan ko hanggang sa pagdating dito sa church. Talagang wala akong alam
wala ka pa lang, pero yun nga, abang araw, lagi ka nandito, umaatid ka, talagang yung naririnig ko lang dati, napapakinggan ko na siya ngayon, na talagang lumapasok siya, na hindi lang siya basta pasok, labas sa kabila, talagang humihinto siya humihinto siya na sa kaloob-looban mo na magaan, maluwag. Tapos yun nga, dahil talaga sa yun, dahil yung mga napapakinggan mong mataan sa looba mo, nandun na yung gigil mo yung gigil na talagang gusto mo siyang makilala pa ng gustuhan, na talagang alis na naman ulit ako, na natin na masasabi nandun na yung talagang sinabi ko rin sa kanya na tapusin ko na kaya yung 1 to 13, pwede ba yun? Na lesson, na aral na ganyan. Hanggang sa yun nga, nasabi niya kay Joey, at napag-usapan naman na tinapos, yun. Natapos naman namin sa yung sa tawag dito yung pag-aaral namin na yun, talagang yung hindi lang pala siya ganun kadali pag-aralan. Kapag talaga titipo sa kaloob-looban mo na dating alam ko na ganito lang, na akala ko na ganun lang, pero mas malalim pa pala Tsaka ang sarap sa pakiramdam na talagang may natututunan ka, nalalaman ka, yung mga dating mahihirap na alam mo naman na talaga sa atin na wala pa sa Panginoon na ngayon madali lang siya Parang na sarap sa pakiramdam talaga. Na kilalanin si Lord sa buhay natin, na talagang tanggapin natin siya ng buong buo di lang sa akin, bilang isang tao, sa pamilya, sa atin lahat, na talaga naman na unlimited si Lord sa pagtulong, pag-alalay sa akin. Anong ginawang pagbabago sa akin ng Panginoon? Maraming pagbabago ginawa sa buhay namin ngayon ng Panginoon, sa short span of time mula nang nawalan ako ng trabaho. Ang gusto ng Panginoon kasi matransform yung puso natin, yung puso na marunong sumunod, na kapag siyang inuna mo sa lahat ng bagay, talagang ibibigay niya yung mga pangangailangan mo. Everything will fall into places. At ayun nga, natuto akong sumunod. Paano? Nung una kasi ako, ilag talaga akong sumunod mag-Bible study, ng mga gawain. Simba lang talagang ginagawa ko Pero ngayon, iba talaga yung puso mo talaga. Napakalaking bagay napakalaking factor nung Bible study sa buhay namin. Kasi doon ka talaga, kumbaga, personal, kayo tatanungin ng mga kasama mo na kayo nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Na hindi ko yung Bible study kasi talagang doon ako tinamaan. Yung talaga yung nagpabago sa akin at doon nagsimula yung pagkaulo ko sa pagsusunod. At yun, ang unti-unti inayos ang Panginoon yung buhay ko, buhay namin, na talagang sumunod sa Kanya. Ako naman, sa akin naman, yung mga nabago sa akin, bilang sa akin mag-asawa, buwan na kinanap si Lord sa buhay namin. Yung dati na alam ko na yung linggo, nandito lang ako pero hindi ako nakikinig. Naririnig lang ako pero hindi ko talaga pinakikinggan. Yung mga ganun sa akin. Saka yung buhay na talaga dati na parang mahirap pero ngayon madali na siya na magaan. Naalis ako si Jeffrey na alam ko siya rin tatrabaho na walang mag-askas, may panatag kami dahil nasa Lord kami. Ako, pag-alis ko ngayon sa malayong lugar, alam ko din na magaan sa kalooban ko na lahat ituturo sa amin ni Lord dahil yun nga, talagang tinanggap namin siya sa buhay namin na yung mga dapat namin pang matutunan na kalooban niya para sa amin na magagawa namin yung maayos. Yung journey namin bilang mag-asawa, marami pa rin pagsubok, yung pinagdadaanan pa rin bilang mag-asawa. Pero nandun pa rin yung papanatagan kasi alam namin, nasa Lord ko. Pagdagdag ko lang din na talaga kasi sinabi niya
na napakahalaga na nakakakinig tayo sa salita ng Diyos at nag-guide sa atin sa araw-araw sa pamumuhay natin na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya masaya kami na naging part kami ng DCM family. Happy anniversary DCM San Pablo. God bless us all.